Sa pag-alis ni Irene sa restaurant ay naglakad-lakad siya habang hinahanap niya ang mga guards nila. Nasakto namang naglalakad si Snoop dahil sa inis niya kay Bingo nang sitahin siyang gumagawa ng fake na FB niya na iniwasan niya ang tain ng aso na nakakalat sa daan. Nang sakto namang muntik ng mabangga ng babae sa Irene kay natumba siya pero nasalo siya ni Snoop na dahilan na tuluyan ng naapakan ng binata. Ang dumi ng aso sa likod niya na mas nandiri sa Irene na kinagulat niya nang tawagin ni Snoop ang pangalan niya pero hindi niya kilala ang binata. Nagsisisigaw si Irene habang nililinis ni Snoop ang tsinelas niya na todo iwas ang dalaga pero mas lalo niyang naapakan dahil sa kaartehan niya na sinubukan pang tulungan ni Snoop pero mas nagsisisigaw siya na saktong dumating ang mga guards niya kaya nagpabuhat na siya at inuwi na siya sa mansyon. Pagkatapos naman ng trabaho ni Caroline ay agad siyang pumunta sa locker niya upang magbihis na nagulat siya nang biglang sumulpot si Aling Cathy at sinabing nakasurvive si Caroline sa unang araw ng training nila. Humingi ng paumanhin ang dalaga dahil sa pag-walkout na Irene na agad namang sinabi ni Aling Cathy na desisyon niya yun na alam niyang may consequences sa ginawa niya. Sabay sinabing pwede muna siyang lumabas dahil tapos na ang trabahong nakatoka sa kanya. Sabay pinaalalahanan niya ang dalaga na 12:00 ang curfew sa bahay nila na agad namang sumang-ayon si Caroline. Mahirap din para kay Caroline ang training nila pero desidido siyang gawin lahat ng makakaya niya para sa papa niya na ayaw niyang ma-disappoint na naman si Wilson sa kanila na Irene. Pagdating naman ni Charles Stone sa mansyon dahil pinatawag siya ng papa niya ay halos hindi makapagsalita si Cindy na maging si Wilson ay galit na nagtaka ang binata sabay tinanong ng papa niya kung paano niya nagawa yun sa kanila kaya tinanong naman ng binata kung ano ang tinutukoy ni Wilson na agad tinuro ng papa niya ang mga papel na nasa folder na nakapatong sa mesa. Sabay sinabi niyang kumpanya ng binata ang nakalagay sa report ng mga investigador na nagpahak sa bangko nila na GLC. Giniit pa ni Cindy na hindi niya kailangang gawin ang bagay na yun na agad namang sinabi ni Charles Stone na bakit nila papaniwalaan ang binigay sa kanila dahil alam niya sa sarili niya na si Jaime ang hacker na palihim niyang pinaiimbestigahan kung sino ang malaking taong nasa likod ng hacking incident dahil ang gusto niya na kapag sinabi niya sa kanyang pamilya ay matitibay ang kanyang mga ebidensya. Nagmakaawa ang mama niya na aminin na niya pero dinipensahan niya ang sarili niya na wala siyang aaminin dahil wala siyang ginawa. Isang malaking pagkakamali na naman nila Cindy at Wilson na pinaniwalaan nila ang resulta ng investigasyon na hindi nila nagawang i-consider ang side ni Charles Stone lalo na't kapakanan ito ni Edward. Si Caroline ang magiging katuwang ni Charles Stone sa laban niya at magiging kakampi nila sila Bingo at Snoop. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.